Diyos. Sabi nga po sa ating awiting, sama-samang nagpupuri. Ay, nalago ba tayo kumawin para sa ating Panginoon Diyos? Amen! Hallelujah! Okay, ganda ng umaga, Panginoon, na nasa amin ngayon, Lord. Lead us to our songs, Lord. May our hearts be fulfilled by your Holy Spirit. Lead us, Panginoon, sa aming awitin, Panginoon, ay naway. Mapangunahan niyo kami at tanggalin mo mga nagsasabi sa aming iniisip ko niyang goal namin today is to worship you.
our strength, our portion to deliver, O God. Our shelter, Panginoon, our strong tower, Panginoon. Everything is shaking, everything is going down. But you are our strong tower, O God. And palagi po kayong naririyan kapag kailangan po namin kayo tulad po ng sa binaming awitin, my very present in time of need. Lord, kami nagpapasalamat sa inyong paparito, Panginoon, sa araw-araw ng aming buhay. Inaalay po namin, Panginoon, ang aming awitin, ang aming kalakasan po, God, sa inyo. Dahil tulad po ng sinaselebrate ngayon ay that itself, anytime you can get it from us, that itself, you can get it from us. The natural disasters, Panginoon, man, pwede mangyari sa araw-araw. Ngunit sa araw na ito, Lord, ginagamit po namin itong oras namin upang pasalamatan ka, upang purihin ka, to give praise, Panginoon. Gusto lang ng aming celebrate ngayon kahapon is, you died for our sins, Panginoon. You were always there, my very help in times of need. Ay sa oras na ito, inaalay po namin ang aming pasasalamat. Ito na po ang ating pag-celebrate, Panginoon, na holiday na we have today. Lord, we are commemorating your death on the cross. And we are thanking, O God, for your love, for your grace, O God, sa patuloy sa araw-araw, Panginoon. Naway patuloy niyo po kami palakasin na bawat isa. At sa aming panggilit na ngayong salita ay naway makapagpalakas po ito sa aming spiritual, Panginoon, na nangangailangan sa oras-oras, sa araw-araw. Ay naway mapuno po ito, Panginoon, mapuspos ng banal na Espiritu, ang aming isip, ang aming puso, ang aming kaluluwa. Bless na po ang aming pastor, Panginoon, as he speak your word, not for anything, not for anyone, but for you, O God, for your name to be praised. And as use our ear, use our heart, use our eyes, use our mind today, Panginoon. Kami lamang ay nakikinig, ngunit mapupuspos kami ng iyong banal na salita at mami-bless po namin ang ibang tao sa mga magitan nito. Muli sa inyo ang papuri at pagsamba, Jesus. We praise you. Sa ulit pagkakataon na winig po natin ang chorus po yung You Are My Shield, and siyempre ialay po natin sa ating Panginoon. You are my shield, my strength, my portion, deliverer, my shelter, strong tower, my very present help in time of need. My very present help in time of need. Purihin na, Panginoon. Malakpak po tayo para purihin ang ating Panginoon Diyos, Jesus. Your name be praised with our songs and praise and ulit na samba. Mumuna po tayo at tinatawag po ang ating pastor para pangunahan po tayo sa ating word of God. Magandang umaga po sa ating lahat. Handa po natin ang ating Biblia dahil oras po na ating pagkulay-kulayan ang Romans chapter 13 verse 11 to 14. Tayo. Saan yung Bible? Romans chapter 12 verse 11 to 14, sabi po dito, See then that the time has come for you to awake from sleep. From now is your salvation near, when the first had faith. 12. The night hardens and the day is near. So let us put
of the world of the darkness, aiming ourselves with the light. 13. With right behavior as the day, not in a pleasure making and drinking, not in a bad company or unclean behavior, not fighting or unenvy attitude. 14. But put on the Lord Jesus Christ and do not give to the flesh to your desires. Pagpalaan ko ng Diyos ang kanyang salita, manalangin po tayo. Salamat Panginoon sa umaga nito, tapan mo kami ng kapangyarihan ko ng dugo. Kayo po ang mamuna sa amin, tanggalin mo ang talikala sa aming kalagitnaan. At kayo po ang magbigay sa mga kapatiran na hindi nakarating, saan man sila naroon, Lord. Touch them and heal them in the name of Jesus. Release them from the bondage of this world. Release them from the pain. Lahat po ng mga sa malayang lugar, mga nakikinig man, saan man sila, kayo po ang mamuna sa kanila. Dahil kayo po ang Diyos na nagpapagaling at namamuna sa buhay ng bawat isa. Ito po yung dalangin namin sa pangalan ni Jesus. Amen. Bago ko po mangusap sa sinabi po dito ni Paul, wake up. Nuupo ako kaya kailangan pong maraming tubig. So, bakit sinabi kaya ni Paul dito sa Romans chapter 13 na kailangan tayong magsumikap dahil the day is short. Yun po yung unang sinabi niya. Maiksi na yung panahon upang tayo pa ay mag-aksaya na hindi gumawa ng mabuti para sa Diyos. Dahil sa panahon ngayon ay maraming nanlamig ang kanilang pananampalataya, maraming hindi na nagsasamba, marami ng palyado ang kanilang pananampalataya. So ito po yung nangyari sa Efeso din, no? Revelation chapter 2 verse 4, the church of Ephesus, they lost their first love. Kaya po sabi ng Panginoon na bumalik kayo. Ganon din nangyari sa iglesia, sa Laodicea. Sila ay maging lukewarm. Revelation chapter 3 verse 15 to 16. Hindi sila malamig, hindi sila mainit sa kanilang pananampalataya. Kaya po, sabi ni Paul dito sa binasa natin ng 4 verses, gumising po tayo. Huwag po tayong matulog dahil ang panahon na ay maiksi. Wala nang panahon na magpatumpik-tumpik pa tayo dahil makita na natin yung nangyayari. Yung lindol, yung mga sakit, na bata man, hindi na nakarating sa patutunguhan, may nalunod, may mga namatay sa lindol. Ito na ay hudyat na sinasabi ng ating Panginoon na ito na yung bagay na huwag po tayong matulog. Ano yung ibig sabihin ni Paul dito? Huwag po tayong magpatumpik-tumpik na sa ating pananampalataya, kundi ayusin na natin, tutuhanan natin na ang paglingkod sa Diyos, na huwag po tayong maratngan ng Panginoon na tulad ng Laodicea na hindi sila mainit at hindi sila malamig. Dahil sabi po ng Panginoon, I will spit you out. So, si Paul sumulat dito sa Romans chapter 13 sa mga Kristiyano na huwag mag-aksaya ng mga makamundo, kundi magsigawa tayo ng mga bagay na para sa Diyos. Sa verse 11 to 12, knowing the time. Diba? Parang wala na tayong nagagawa sa isang araw. Mamaya, gabi na. Mamaya, di natin namalayan, December na. Di natin namalayan, 2026 na.
So ang sinasabi ng panahon dito is wala na tayong panahon pa upang magliwaliw tayo sa ating pananampalataya because we know that the time is near. No. Ano yung sabi ni Paul sa 2 Corinthians chapter 6 verse 1 to now, the day of salvation ay malapit na sa atin. Lalong-lalo na sa ating mga senior, yung mga palapit na. Pero kayong mga kabataan pa, huwag yung aksayan yung panahon niyo sa mga walang bagay, walang tawag ito, yung useless ba? Dahil hindi ninyo alam kung ano ang oras, kung matagal ba ang panahon pa na tayo po ay makapaghanda sa Diyos. Dahil sa ngayon, lahat na ng klaseng sakit ay andito na. No? Sabi ng kapitan nung Sabado na nag-duty ako, kay Friday, ang school sa Siloa Matay, nag-online na sila dahil lahat sila inuubo, sinisipon. So, bagyan na wala na tayong panahon na magliwaliw pa kung sa salitang kanto na magpasyal-pasyal pa, pabanjing-banjing pa, kahit muna hindi ako magsimba ngayon to, sa next day na lang, sa next Sunday na lang. E paano kung next Sunday hindi na tayo buhay? Yun ang problema. Dumating yung panahon na sabi ng Panginoon sa Hebrew chapter 9:27, minsan lang tayo mabuhay naman, pagkatapos ay judgment na. So huwag na natin aksayain yung panahon na binigyan po tayo ng Panginoon na maglingkod at lumapit sa Kanya. Kailangan gawin natin ang kakayahan natin upang maging kaaya-aya. Sa 1 John chapter 2 verse 8, let us live according to the plan of God. Not kung hindi yung kung ano yung ginagawa ng makamundong pamumuhay nito. Dahil karamihan, yun na po ang nangyayari ngayon. Halos busy ang mga tao sa paggawa at paggawa ng kanilang busy na pag-inuman, no. Kala nila, sabi ng isang sa Lucas, let us drink and be merry. Pero sabi ng Panginoon, ikaw na hangal na tao, hindi mo alam na ngayong gabi kukunin ko ang iyong buhay. Kaya po huwag natin gawin biro. Kaya po yun po yung dahilan na sinabi ng Panginoon pamagitan ni Pablo na wait, gumising kayo sa katotohanan. Huwag kayong magturog-turugan. Dahil ang panahon na ay kakunti na lang. Second is, how we ought to go. Paano tayo lumakad? Ayon sa sinabi ni Paul dito sa verse 13-14. Basahin natin ulit. We need to have a right behavior in every day of our life. Hindi paglalasing, paggawa ng mga karumihan, fighting, sabi dito. But instead, sabi dito, put on the Lord Jesus Christ and give the right desires for the glory of God. Amen? Amen. Dahil, isang bagay dito sa James chapter 4 verse 14 to 17, ang tao na alam niya naman ang tama at hindi niya ginagawa ay maging kasalanan sa kanya. Kaya po mga kapatid, alam natin na dapat tayo magsumikap at hindi natin ginagawa, ay yun po yung judgment po ng Panginoon pagdating ng araw. Kasi alam natin excuse sana kung hindi natin alam.
Kaya po, ang taong alam niya ang mabuti at hindi niya ginagawa, ay maging kasalanan yan sa kanya. Kaya po, sabi ng verse 14, we need to cast off the work of darkness. Instead, let us do the things that glorify God. Amen? Putting on the armor of light. Sa 1 Thessalonians chapter 5 verse 8, isuot natin yung armor of God and including the truth. Ano yung armor of God? Basahin nyo nga yung 1 Thessalonians chapter 5 verse 8 kung ano yung armor of God and the truth of faith and the truth, the righteousness of the gospel, faith, hope, salvation, the word of God. Ephesians chapter 6 verse 10 to 17. So basahin nyo nga yung verse 8 ng 1 Thessalonians chapter 5. Bakit kailangan na isuot natin yung armor? Dahil ang kaaway po ay oras-oras, minuminuto, tayo po ay gustong linlangin. Wala pa? 8. 1 Thessalonians chapter 5 verse 8. But we belong to the day and we should be sober. We must wear faith and love as breastplate, and our hope of salvation as a helmet. God did not choose us to suffer His anger, but to possess salvation through our Lord Jesus Christ. Okay, so, pinili tayo ng Diyos hindi upang magdusa. Pinili tayo ng Diyos upang tayo po ay magkaroon ng pag-asa at kaligtasan sa pangalan ng ating Panginoon Jesus. Amen? Amen. So, hindi po tayo pinili ng Diyos para maparusahan sa impyerno. Tayo po ay pinili ng Diyos upang may kaligtasan. Kaya po, tayo po ay magsumikap na gawin natin ang ating kakayahan putting on the Lord Jesus Christ, the helmet of salvation, the Word of God. Yun po yung sinabi sa Ephesians chapter 6 verse 10 to 17. Pag-ingatan natin yung ating pong pananampalataya na huwag madungisan. Dahil pagdating ng araw, tayo po ay dapat makasama sa pagdating ng ating Panginoon Jesus, yung rapture. We must be glorified by our Lord Jesus Christ dahil nung siya po ay nabuhay muli, no, ay nag-glorify na siya. Maalala niyo nung nagpakita siya sa kila Mary, sila Juan, gusto sana nang yakapin ng mga babae nung nakita sila. Kaya lang sabi ni Jesus, hindi pa ako naka-uwi sa aking ama. So hindi pa niya pwedeng hawakan o madungisan o anuman. So, yun po ang mangyari sa bawat isa sa atin na glorified body na siya. No? Yun po yung mangyari sa katawan natin. Ang katawan na ito na punong-puno ng sakit, punong-puno ng kung ano-ano, ay we must be glorified pagdating ng ating Panginoon Jesus. Kaya ngayon pa lang, umpisaan natin na sinasabi ni Paul na develop Christ-likeness character. Put on a new man, renew and knowledge with tender mercies, kindness, humility, meekness, long-suffering, forbearance, forgiving one another, and love. Yun po ang sinabi ni Paul sa Colossians chapter 3, verse 10 to 14. Magmahalan tayo, magkaroon tayo ng magpapakumbaba, meekness, awa, tenderness, and patuloy na tayo po ay binabago ng Diyos sa araw-araw. Amen? Dahil, kung biglang dumating na ang Panginoon, yun po yung isang dahilanan na sinabi ng Hebrew chapter 12, 14 na yan,
Without holiness, no one can see God. Kailangan po na handa po tayong malinis dahil lininis po na tayo ng Panginoon eh. Kumbaga tayo po yung isang t-shirt na puting-puti. Iniingatan natin yan. Biglang may nagpumilit na hiramin kasi graduation. Eh paano kung ibalik na sa iyo ay black na, yung puti? Tatanggapin niyo pa? Siguro, sabi ng Panginoon, dati po tayo po ay maitim sa kasalanan. Pero sa Isaiah 1:18, ginawa po tayo ng Panginoon Jesus na maging mabusila na parang yero, parang ice ang puti ng ating buhay nung tayo po ay pinatawad at lininis ng Panginoon. Busilak sa kaputian, Isaiah chapter 1 verse 18-19. Dahil sa dugo ng ating Panginoon Jesus, tayo po ay lininis. Kaya po, huwag natin ulit dungisan. Dahil yun po yung basian ng ang iglesia niya, yung tinanim niya, na simbahan na tayo po yun, ay babalikan niya ng puting-puti. Tulad ng ginawa niya, babalikan niya ng puti pa rin. Hindi na maitim. Hindi natin tulad ng baboy na kapag liniguan mo, shampooan mo, babalik pa rin yan sa puti. Ang Kristiyano, dapat sabi dito, developing a Christ-likeness. Having a life spiritually desired, loved by the Father. 1 John chapter 2 verse 15-17. Dahil minahal tayo ng ating Ama sa langit, binigay niya ng kakaisang anak upang ang kaniyang dugo ang katumbas ng paglinis ng ating buhay, upang babalikan tayong malinis na malinis. Amen? Amen. So yun po yung serious na regard ng ating tagapagsulat na si Pablo. Away, gumising kayo sa katotohanan. Dahil tinawag tayo ng Panginoon para sa kaligtasan, hindi sa galit at parusa, kundi pinili tayo. We are destined to heaven. We are not destined to hell. Amen? Kaya po, pagputihin natin yan. Pinili na tayo ng Diyos, huwag na natin piliin na pagpilitan yung sarili natin na pagsiksikan sa impyerno. Yung gusto pa natin ang masusunod. Alam ko na ang bawat isa sa atin, araw-araw, marami tayong struggle. Pero tandaan natin, sabi ng Panginoon, aanhin mo yung mga bagay-bagay na pinag-ipunan mo dito sa mundo kung sa bukas o mamaya ay kukunin ng Diyos ang buhay natin. Sinong magtatamasa? Di ba? Kapalit ng kaluluwa natin. Kaya po, sabi po ng Panginoon dito, no, the lesson that we can learn from this, not sleeping in our faith, is, number one, we must be indifferent to a matter of the spirit, careless about the things eternal. Ano yung ibig sabihin nito? Dapat pagsikapan natin yung spiritual, pag-ingatan natin yung eternal life natin. Huwag natin isangla sa linggo. Amen? Amen. Dahil sinong tutubos doon? Minsan lang tayong tinubos ng Panginoon. Hindi na uli babalik, bababa upang tubusin tayo. Number 2 is, in our service to the Lord, must be ready. Handa po tayong tanggapin ang Panginoon sa kanyang pagbabalik. Hindi tulad ng 10 virgins, na 5 of them were rejected. Because sabi nila, ay wala pa naman yung Panginoon, wala naman yung sabi ng darating na. Naubusan sila ng gas, ang ilaw. Ibig sabihin, no, sabi nila na lumabas muna tayo sa mundo upang bumili. Pero hindi nila alam sa oras na yan, bumalik na yung Panginoon.
ay sila ay nagtutok-tok, sabi na lang Panginoon, hindi po kayo kilala. Now, huwag sana mangyari na tayo po ay mapag-iwanan ng Panginoon dito sa mundo. We need to be changed. We need to claim our destiny that the Lord Jesus Christ ready for us. Amen? Amen. So, what are the things Paul state that it's time to wake up? It's time to change and grow. Will be sown and begun. Dahil isang iglap ay pwedeng mangyari ito. Ano pa? The day of eternity will arrive. We don't know when. Kailangan lang handa pa tayo. Hindi natin alam kung kailan mangyari yan. Bukas o mamaya, biglang lumindol. Hindi man dumating ang Panginoon, pero tayo po ay namatay dahil sa hindi tayo nag-ingat, hindi tayo dahil sa mga sakit. Pero, mamatay man tayo, kapag we are ready, the Lord is with us. Amen? And the Lord will protect us. So, let us be a children of day, not of the night. Kailangan tayo po ay anak ng liwanag, hindi sa gabi. Ibig sabihin, huwag po natin pabayaan na maiwanan po tayo ng panahon. What are the 4 things Paul is saying it's time to wake up? Number 1, put on the Lord Jesus Christ always in our heart, that Jesus will come again. Number 2, put on the armor of light. Ilagay natin sa buhay natin yung sinabi niya na put on the armor. Yung salita niya, yung pangako niya sa ating Panginoon Jesus na pagbalik niya, kukunin niya tayo. And number 3 is, kailangan lumakad po tayo ng tamang pamumuhay. Walk properly in faith and hope. Love sa ating Panginoon Jesus. At panghuli, make no provision for the flesh to fulfill its fleshly lust. Ano yung ibig sabihin nito? Huwag natin pong pabayaan na tayo po ay malunod ng mga makamundong ito, kundi patuloy sana tayong laging handa, looking forward, obtaining the salvation through the Lord Jesus Christ. Amen? Kaya po ito po yung dahilan na sumulat mo sa Pablo dito sa 13, Romans 13, for every Christian must be awake. Gumising po tayo sa katotohanan. Nakikita na natin na pagulo ng mundo. No? Kapag kayo ay nanonood sa TV, yung mga news, parang kung wala tayong pagtitiwala, biglang sakupin tayo o digmayin tayo, anong mangyari. Pero, bilang Kristiyano, ito ay atuparan ng salita ng Diyos. But hindi tayo dapat matakot dahil kung nangyari po yun, meron pong kaligtasan na nag-aantay po sa bawat nagtitiwala at bawat handang balikan po ng Panginoon. Amen? Amen. Magandang umaga po sa ating lahat. Sana po ay tayo po ay patuloy na diretso na tayo sa communion upang matapos lahat ng ating pangkuhan, umawit po tayo ng isang awit. Handa kayo isang awit para sa communion natin.
Take your meal in you have respect for the church of God, putting the poor to shame. What I am to say to you, I am giving you praise, for it is handed for me from the Lord. I give it for you to the Lord Jesus Christ in the night, the false. He took the bread, and when he broke it, he praised to God, and he said, "This is my body which I give to you. Take this as a memory of me." Tanggapin po natin yung tinapay na bilang alaala sa ating Panginoon Jesus. Pagkatapos po dito, sabi ito, in the same way, Jesus take up the cup and he said to this cup is a new covenant, New Testament in my blood. And whatever you receive this, whenever you take this, take it in a memory of me. Tanggapin natin yung ubas as memory, the new covenant of the blood of our Lord Jesus Christ. Pagkatapos ng ating pagtanggap, namin natin, panalangin po tayo that the communion that we have received is as we remember the Lord Jesus Christ died on the cross, covered for our sin. His blood, His life is a symbol of our spiritual, na bawat pagtanggap natin ng communion, ipaalala niya sa atin ang buhay niya, ang kanyang buo, ang buong buo na katapatan niya para sa kaligtasan natin. Manalangin po tayo. Panginoon Jesus, salamat po sa biyaya na pinagkaloob mo sa amin. Salamat po na amin pong pagtanggap sa amin po ay hindi kami kaaya-aya. But we have remembered the things that you have done in our life. You have covered our sinfulness through your blood. Sa iyong katawan na binigay mo
upang akuin ang aming mga kasalanan. Salamat, Panginoon, pinaalala mo muli ang dugo at yung buhay, yung katawan mo, na nagbigay ng kalayaan ng aming makasalanan na mundo. Salamat, Jesus, nawa patuloy mo na pagpalain ng bawat isa sa amin na tumanggap ng communion nito. Kayo po ang bahagi ng aming pong paglilingkod at patuloy na paalala na habang kami po ay nabubuhay, maalala namin po ang ginawa ninyo sa amin. Salamat, Panginoon, in Jesus' mighty name. Amen. Magandang umaga. Dumako na po tayo sa ating offering. At awitin po natin na magbigay tayo sa Panginoon. Sister Deborah, panalangin ang ating offering. Itaas po natin ang kamay sa ating offering. Yes. Let's pray. Lord, maraming salamat sa iyong pagpapala sa aming buhay, Panginoon, sa pagpapala kalakasan, hiling, Panginoon, at patuloy na pagbigay sa amin ng aming pinansyal na pangangailangan namin pisikal, Panginoon, ay maraming salamat. Itinutulog po namin sa inyo ang mga alay nito, Panginoon, ang mga kamay na nakataas, na pagpalain po nawa kami, bigyan kami ng bagong kalakasan sa aming trabaho, Panginoon. Bigyan niyo din ng kalakasan ng mga estudyante, ang mga magulang na patuloy, Panginoon, na nagagamit sa inyong ministry, Panginoon, sa kanilang mga pamilya. Gamitin niyo po ang bawat isa sa amin, Panginoon, sa inyong ministry, at maraming salamat sa lahat-lahat, Panginoon. Ito po ang dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. At sa ating pasasalamat sa Panginoon, tayo po ay pumalakpak at magsaya sa kanyang biyaya sa ating buhay. Awitin po natin ang sa biyaya. Hallelujah! Thank you.
yung mga kapatiran natin sa wala sa mga ganito. At yung mga may sakit, gusto mag-pray over. Meron po sa inyo na gusto mag-pray over? Okay, punta ka sa harap yung exam. Mag-exam ngayon sa November nito. Mga may karamdaman, problema sa material, dahil sa panahon nito may maraming sakit. Nalangin po tayo, Ama namin, Banal. Anditin yung mga anak niyo na lumalapit na may pananampalataya na kayo po ang Diyos na tapat. Ano man ang karamdaman na meron sila, physical, spiritual, material, Lord, I pray in the name of Jesus. Lalabas kami sa bahay-sambahan nito na kayo po ang magbigay sa amin ng kagalingan sa aming karamdaman. Sa araw nito, kami po ay sumamba at nagpatuloy. Pinaramdam mo ang pagmamahal mo sa bawat isa sa amin. Daw, Panginoon, ang isa na may karamdaman sa bawat isa sa amin. Ipuin mo mula sa ulo hanggang paa. Ano man ang karamdaman nito, we pray in the name of Jesus to heal our illness, to heal our spiritual problem, to heal our material problem. At ano man ang aming kong linalapit sa inyo, ang pangako ninyo, whatever you ask, I will give it. Hindi mo pa hinihiling, ay alam ko na ang kailangan. Panginoon, kayo po ang nakakalam ng bawat kahilingan ng mga kapatiran nito, ay po ang magbigay ng kasagutan ng kanilang panalangin. Salamat, Ama, kayo po ang Diyos, nagbibigay ng kasagutan ng kagalingan ng aming karamdaman. Dalangin po rin ang mga mag-exam sa November nito ng board exam. Si Angel at ang mga lahat po na humihiling, Panginoon, ng karunungan. I pray in the name of Jesus to give them knowledge and wisdom that their prayer will be answered. At kayo po ang may tataas, hindi po kami. Salamat, Panginoon, sa lahat po na may kahilingan sa araw nito. Tinataas namin ang inyong pangalan dahil kayo po ang nagpapagaling. You have promised in Exodus 15:25-26 that if we obey your command, you will not give us any illness that you have given to Egypt, because you are the Lord that healeth us. Thank you, Father, for the promise that you have given to us. We claim that every promises that you have given to us, we will receive it in Jesus' mighty name. In Jesus' mighty name. Amen. Patuloy po tayo manalangin, Ama. Salamat po sa buhay na pinagkaloob mo. Salamat, Ama, sa karamdaman na pinagaling mo sa amin. Dalangin ko rin ang nasa foreign na kapatiran natin sa abroad ng mga may karamdaman. Si Ate Julia Yasi, dalangin ko na pagalingin mo siya sa kanyang karamdaman sa physical. Si ang mga may sakit na pamilya na sa ospital, Lord, I pray na bago kami lumabas sa bahay-sambahan nito, ang pamilya Diaz sa Italy, I pray the Lord Jesus to touch this family. Si Brother Delphine sa Hong Kong, right now I pray that heal and touch these people who trust in you. Lahat po kami na lalabas na may kapayapaan, ibibahagi ang pananampalataya sa ngalan ng Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Magandang mag-usap. Ayan, as we enter worship, muli po natin